Kuryente na galing sa araw. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung posible nga ba ang kuryente galing sa araw. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Vanibir. Salamat sa suggestion mo. Noong bata ako, ang bilin ng nanay ko, huwag kang maglaro sa ilalim ng araw, iitim ka. Ngayon, ang sinasabi naman ng mga engineer, ilabas mo ang solar panel sa ilalim ng araw. Aba, baliktad na yata ang mundo. Pero hindi kinokolekta ng solar panel ang init. Hindi siya parang kawali na umiinit habang nagpiprito ng itlog. Ang kinokolekta niya ay liwanag. Kapag tumama ang sinag ng araw sa panel, nagsisimulang gumalaw ang maliliit na particles na tinatawag na electrons. At kapag gumalaw ang electrons, wala! Nagkakaroon ng electric current. Parang estudyante lang yan. Hanggat walang teacher, tulog. Pagpasok ng teacher, biglang gagalaw. Ngayon, baka iniisip ninyo, Professor, may maliit bang generator sa loob ng solar panel? Wala. Ang bida rito ay isang material na tinatawag na silicon. Ang silicon ay parang overachiever sa science class. Kapag tinamaan ng liwanag, mabilis nitong pinapagalaw ang electrons. Ang paggalaw ng electrons ang lumilikha ng electricity. Isipin ninyo ang billiard table. Tahimik lang ang mga bola. Pero kapag tinamaan mo ang cue ball, lahat sila gumagalaw. Ganon din ang nangyayari sa loob ng solar panel. Ang cue ball ay ang sinag ng araw. Ang mga bola? Electrons. Ang solar panel ay gumagawa muna ng direct current o DC electricity. Pero karamihan ng appliances natin ay gumagamit ng alternating current o AC. Kaya may isa pang bida sa eksena, ang inverter. Ang inverter ang translator ng buong sistema. Para siyang kaibigan mong marunong mag-English, Tagalog, Korean at Bisaya. Kapag sinabi ng solar panel na DC, sasabihin ng inverter, sige, isasalin ko sa AC para maintindihan ng electric fan at ref. Kung wala ang inverter, parang nagsasalita lang ng Japanese ang solar panel habang ang rice cooker ay English lang ang alam. Walang magkakaintindihan! Ito ang paboritong tanong ng mga kontrabida. Professor, paano kapag umulan? Simple lang. Gumagana pa rin ang solar panel kahit maulap. Mas kaunti nga lang ang nakukuhang liwanag, kaya mas mababa rin ang nagagawang kuryente. Parang tao lang. Kapag maliwanag ang umaga, ang sipag mong maglinis ng bahay. Kapag umuulan naman, ang pinaka-productive mong activity ay matulog ng 3 oras. At kung gusto mong may kuryente, kahit gabi, gumagamit ang ibang bahay ng battery storage. Sa araw, iniipon ng sobrang kuryente. Sa gabi, doon nila kinukuha ang nakaimbak na energy. Parang nagluluto ng adobo. Hindi mo naman inuubos agad. May baon ka pa kinabukasan. Kung libre ang sikat ng araw, bakit hindi lahat ng bahay may solar panel? Una, medyo mahal ang initial installation. Parang pagbili ng washing machine. Medyo masakit sa bulsa sa umpisa. Pero habang tumatagal, mas nakakatipid ka kaysa araw-araw kang nagpapalaba sa laundry shop. Pangalawa, kailangan ng sapat na espasyo sa bubong. Hindi pwedeng ang bubong mo ay puro antena, sampayan ng brief, at kulungan ng kalapati. Kailangan may lugar para sa solar panels. At pangatlo, depende rin sa klima at lokasyon.
Mas maraming araw, mas maraming energy. Buti na lang sa Pilipinas, parang halos kalahati ng taon ay naka-high setting ang araw. Kapag solar energy ang gamit, hindi kailangang magsunog ng coal o langis para gumawa ng kuryente. Mas kaunting usok, mas kaunting carbon emissions, mas malinis ang hangin, at mas masaya ang planeta. Parang ikaw lang kapag naglinis ng kwarto. Mas presko ang pakiramdam. Hindi man agad mapansin ng nanay mo. Alam mong may nagawa kang mabuti. Hindi ibig sabihin na perpekto ang solar energy. Gumagamit pa rin ng resources sa paggawa ng panels. Pero sa kabuuan, mas malinis ito kumpara sa maraming traditional sources ng electricity. Alam ba ninyo na ang araw ay nagbibigay ng napakaraming energy bawat segundo na sobra-sobra para sa buong mundo? Ang problema lang ay hindi pa natin kayang kolektahin ang lahat. Parang handaan sa barangay, maraming pagkain. Pero iisa lang ang plato mo. Isa pa, ang International Space Station ay gumagamit din ng solar panels habang umiikot sa kalawakan. Ibig sabihin, pati mga astronaut, umaasa rin sa araw para magkaroon ng kuryente. Kaya kung may nagsabing, solar, pangmayaman lang yan. Sabihin mo, hindi. Pati astronaut gumagamit niyan. Kaya sa susunod na sisikatan kayo ng araw habang naglalakad at naiinitan. Isipin ninyo ito. Ang parehong araw na nagpapawis sa inyo ay maaari ring magpaandar ng electric fan, magpalamig ng ref, mag-charge ng cellphone, at makatulong pang bawasan ang polusyon sa ating mundo. Minsan, ang bagay na lagi nating iniiwasan, ang matinding sikat ng araw, ay siya palang isa sa pinakamalaking libreng pinagkukunan ng enerhiya ng buong planeta. Hanggang sa susunod, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life na nagsasabing, kapag may natutunan kang bago ngayon, mas maliwanag na ang isip mo kaysa sa solar panel na bagong linis.